Okay, punta tayo sa vegetarian. Limbawa, no? Vegetarian. Punta tayo sa Roma chapter 14 verses 1, 2, and 3, Cheryl. No? Vegetarian versus kumakain ng laman. Kung anong sinasabi niya. Roma 14, 1, 2, and 3, Brendo. 14, 1, 2, and 3. Verses Roma 14 verses 1 to 3. Basahin mo. Ito yung huwag bumatol sa iyong kapwa. Ah, sige. Ngunit ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang mag-away tungkol sa mga kuro-kuro. May taong naniniwala na makakain ang lahat ng mga bagay. Ngunit ang mahina ay kumakain ng mga gulay. Okay, hold it. Dito, anong umpisa niya sa verse 1? Tingnan natin. Verse 1. Ngunit ang mahina sa pananampalataya. Pananampalataya, no? So, ang pinag-usapan, pananampalataya. Yung kausap niya, mananampalataya. No? May mahina ng kanyang kinakain. Anong kinakain? Gulay. No? Iti Ilocano na, awaten nyo tinakapoy iti pamatik at saan kumakasupyat karigiti banbanag pagdodoan. Taadda mamati ang mabalin na akanen dagiti iso amin. Ngam tinakapoy mangan laeng itinatnateng. So dito ngayon, walang problema, no? Kung ayaw mong kumain ng karne, isda, wala namang problema. Kaya lang, sinabi ni Pablo, mahina. No? Marahil mahina sa pananampalataya at mahina din ang kanyang katawan. No? Hindi niya sinabi na makakain niya lahat-lahat. Ano? Kasi ang kausap niya, yung sumasampalataya. May pagkain na napili sa sumasampalataya. No? Kaya sa atin, ito din yung pinabasa ko doon sa Ilocos sa mga kapatid natin na lumiko, ano, na nung naunawaan nila, sir, ay, ganun pala. O sabi ng sulat, sabi ko, kasi ito naman yung katotohanan. Kaya yun, nagbalik loob sila sa pagkain ng laman uli. Dahil, nasa sa inyo, kung gusto nyo maging mahina kayo, marahil sa pananampalataya o sa katawan man. Kaya nanumbalik silang kumain ng isda at saka karne. Ay, akala ko kung yan ang game para sa hindi ko ngayon na idaton. Ay, chapter 8 naman ng 1 Corinthians yon. No? Ang Corinthian naman, nagsasalita doon tungkol doon sa inialay. Na? ito naman, ito sa balitas yung So dito, tungkol ito dahil literal nga pagkain. Takuna na, awaten niyo tinakapoy iti pamati. Na? Kat saan akasupyat ida kadagiti banbanag apagduadwaan. Ayan. Taadda mamati ang mabalin na akanen keso amin. Ngem tinakapoy mangan laeng iti natnateng. Hindi naman niya sinabi na parang baliwala yung kumakain ng gulay, no? Sinabi lamang niya na mahina, no? So tayo ngayon kung kumakain tayo ng karne at isda, no? Ipinahintulot naman ito ng ating Panginoong Diyos. So walang pagkakasala diyan, walang pagkakamali. Huwag lamang yung ibinawal talaga. Ayan, no? So yun naman sa tungkol doon sa sinasabi na parang yung tanong ay yung sinasabi ni Brendo kanina na yung tungkol sa maganda ang hindi kumain ng karne, nasa Roma chapter 15 verse 21. Kung ano dito yan, nasaya at tisaan amangan iti lasag ken di uminom ti arak wenno agaramid iti bakit malabo wenno Roma Roma chapter 15 verse 21, sir. Okay.
Agamitin niya man pakaitib kulan di kabsat mo. So, nasaya at ti saan amangan iti lasag, weken ti di uminom iti arak. Wano ti anya, ti agarami di anya manapakaitib kulan ni kabsat mo. So, sabi naman niya, mabuti ang hindi kumain ng laman at hindi uminom ng alak. Oh, kung ito ay katitisuran ng iyong kapatid. Sa bali Ah. bakal. Sige. Kanya nga verse, nya Chapter 15, Roman chapter 15, verse 21, sir. malimot na. Ay 14, sir. Ay, say. Okay, good. Ayan, Okay. 14. Mabuti ang hindi kumain. Oo. Yeah. Mabuti. So, dito naman ngayon, kahit noon pa, siguro may vegetarian na rin siguro noon. Kasi, kahit si Daniel noon, nung nasa Babylon, ginusto din niyang maging vegetarian dahil ayaw niyang mahawa doon sa pagkain ni Nabucodonosor na kanyang ihahain sa kanila at yung alak na iniinom niya. So, asya. So, dito nga adadalan tayo, mangted kada tayo iti nalawa nga kapanunutan. So, edikal man sa dada kami sa church. Di program iti malam nagado nga sa lunsod, no? Nagado nga sa lunsod. So nga kunada nagmayat gayam ti adda program tayo ti kaso iti malam ta masaludsod tayo gayam nga amin nga banbanag nga kayat tayo nga saludsodin. Ket daytoy sungbatan tayo met amin ti surat. So ano nya sa lunsod yo, Cheryl, Elmer, irwayo dito kayat kumud daytoy ngamin no adda sa lunsod yo. Kasi agree-review ako mat. Ma-refresh mo tayo panunot ko rin jay maliplipat ako no ko nga verses nga ado tihan ko magamgamit nga verses nga ko. Tao mo ti ado nga sa lunsod. So itong bangutot ata may atbot nga paspasan kami teorya once a week lang or kwan kasi availability yo. O sir. Yung mahasasa ka kasi pumurul ka manong no hanga. O sir, well. Talagpay sa ata. Pumurul ka talaga no. Kahit ko lang subihan yung topic dito tayong tuloy yung unana about iti nagpasen iti naitudingin nga nagpasen iti biyang lagi ti apostol iti kina propeta ken kina apostol. Ngayon, kaya ito yung kadato yung agdamadat tangkil. Antay nga ron nga agbalin nga awan nga ron ti mabalin nga agbalin nga propetan awanin. Laula pa kanta deta. Kita enta di libro ni Joel na dito iti pagbatbatayan na. Joel chapter 2 verse 28. Kita enta yun to no kasano ti pan nakaramid na dito. Chapter 2 verse 28 Joel. Di na maging sabi sabi ate manong gamhang ko talaga ng manseran. Sangko talaga pa. Joel chapter 2 2:20. 2:28 verse 28. Kung nakita siya, dito ba kita kay manong biya. Kami rin yung sungsung batak na po mo eh. Tilukan na kastete ko na. Ket maaramid to iti kalpasan na nga ibukbuk kon to ti espiritu iti amin alasag. Ket dagiti anak o lalaki ken babae agipadtodan to. Dagiti lalakayo agtagtagainep danto kadagiti tagtagainep. Ket dagiti agtutubo o lalaki makakita danto kadagiti sirsir mata. Yan, ti saludsod. Nalpas da ito yan, wano agtultuloy nga tapay. So kas jeti kat mo sawa. Adasin tayo nga kitan dito, Bible na. Papantayo iti Aramid chapter 2. Tejay aldaw ti Pentecostes. Kitan tayo no, anya ti pablaak, kuno palawag ti apostol ditoy. Na? Chapter 2. Erugi tayo ijay verse 1. Brendo. Verse 1. Patingga tayo ijay verse chapter 2. Chapter 2 verse 1 hingga na iti verse 17. Okay. Ore nante basahin namin natin basta mga select lang. Basahin Brendo. 1 to 4. Nang dumating ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkatipon sa isang lugar. Biglang dumating mula sa langit ang isang ubong na gaya ng isang
umahagibis na hanging malakas. At pinuno nito ang buong bahay kung saan sila'y nakaupo. Verse 3. Sa kanila'y may nagpakitang parang mga dilang apoy na nahahati at lumapag sa bawat isa sa kanila. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika. Ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu, noon ay may mga naninirahan sa Jerusalem na mga relihiyosong Hudyo, buhat sa bawat bansa sa ilalim ng langit. Dahil sa ugong na ito ay nagkatipon ang maraming tao at nagkagulo, sapagkat naririnig nila ang bawat isa na nagsasalita sa kanilang sariling wika. Sila ay nagtaka, namangha at nagsabi, tingnan ninyo, hindi ba mga taga-Galilea ang lahat ng mga nagsasalitang ito? Paanong naririnig natin ng bawat isa sa atin ang ating sariling wikang kinagisnan? Ang mga Parto at mga Medo at mga Elamita at mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia. Okay, marami yan. Hold mo, i-jump mo sa 14. 14. Ngunit si Pedro na nakatayong kasama ng 11 ay nagtaas ng kanyang tinig at nagpayag sa kanila, kayong mga kalalakihan ng Judea at kayong lahat na naninirahan sa Jerusalem, malaman sana ninyo ito at makinig kayo sa aking sasabihin. Ang mga ito ay hindi lasing, na gaya ng iyong inaakala, sapagkat ngayong 3 oras pa lamang. Ngunit ito ay yaong ipinahayag sa pamamagitan ni Propeta Joel. Okay, 17. At sa mga huling araw, sabi ng Diyos, mula sa aking espiritu ay magbubuhos ako sa lahat ng laman. At ang iyong mga anak na lalaki at mga anak na babae ay magsasalita ng propesiya. At ang iyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain. Ang iyong matatandang lalaki ay mananaginip ng mga panaginip. Okay, so yung sinalita ni Joel, naganap pala nung araw ng Pentecostes, sa araw ng mga apostol. Wala nang ulit yon, tapos na yon. Ay, doon lang, Dito pala. doon sa panahon lang yung naganap yun, hindi na mauulit Hindi na kasi hindi na kasi sabi ni Joel, sabi ni Pedro, dagitoy sa andaan na bartek kasi ti panay parapyo no tan sa papay. Ngem isu daytoy ti sinao ni mamadto a Joel. Yun na yung kaganapan, tapos na yon. So, nalpasod. Okay. So, naritibyang to yung tatangurot ang awahan nga mabalin nga mangyari na gijay.